Paano nga ba mag-graph ng linear equation in two variables gamit ang slope and y-intercept? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please paki-click ang subscribe and also click the notification bell. And please do share this to your friends as well, your classmates, sa teachers, sa tita, tito, ate, or kuya, or kung sino mang may kailangan ng ganitong lesson. Alright? Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about graphing linear equation in two variables using the slope and y-intercept. So, last two topics natin we've discussed, yung dalawang way ng pag-graph. Diba? Yung una, graphing using the table of values. Then yung pangalawa, graphing using the intercepts. Yung x-intercept, tapos yung y-intercept. Now, if you want to watch that, so I'll just paste the link sa description box sa baba. So, check nyo na lang sa may ilalim. Nandun yung link ng dalawang lesson na iyon. Okay. So, this topic is part 3 na, pangatlo na sa way kung paano mag-graph ng linear equation. Okay, so I'll repeat, tatlo ang topic natin about graphing. Una, gagamit ka ng table of values. Pangalawa, gagamitin mo ang x-intercept saka y-intercept. And pangatlo, yung slope and y-intercept naman ang gagamitin natin. Alright, so let's get this lesson started. Alright, so let's start first by recalling kung ano nga bang itsura ng mga forms ng linear equation in two variables. Ito ay nasa lesson ko na before on transforming standard to slope-intercept, tapos slope-intercept to standard form kasi you have to know that skill para makapag-graph kayo ng linear equation. Dapat alam nyo mag-transform ng mga forms. Okay? So, dito sa may upper right, ilalagay ko yung link for you to click that and para mapanood niyo yung lesson about it. Kung paano mag-transform mula sa standard papunta sa slope-intercept form. Because we're going to do that later. Okay? So, standard form, we have ax plus by is equal to c. Ayan, wherein yung a, b, and c are real numbers and a and b cannot be both equal to 0. Ayan, so diba, two variables, x and y, tapos yung a, b, c daw real numbers dapat. Sa slope-intercept naman, y is equal to mx plus b. Actually, galing din naman yan dito. Etong form na ito, wherein yung number na katabi nung x, that would be our slope. M is equal to slope. And yung number, yung constant dito would be the y-intercept. Alright. Wherein yung m is the slope, yung b is the y-intercept. Dito tayo mag-focus kasi ito yung gagamitin natin sa pag-graph. Yung through the use of the slope and y-intercept. Ayan. So let's proceed to our given. Alright, so let me show you examples muna pala. So for example, sa ito, 10x plus 5 is equal to negative 25, naka-standard form siya. Bakit? Paano mo malalaman? Kapag yung x and y magkasama. Okay? Tapos yung constant nakahiwalay. This one, ganun din. So dalawang variables, tapos yung constant na pahiwalay. Okay? Actually, pwedeng walang x or walang y, pero hindi pwedeng parehong wala. Okay? So, sa standard form, pwede rin naman siyang kulang. Pero since we're talking about two variables, lagi talaga yan na meron. Okay? Laging merong x, merong y. Alright. So, in this case, two variables pa rin. Diba? We have x and y. Although, iba yung format niya compared to this. Kapag slope-intercept, dapat yung y lagi ang matitira sa isang side. Okay? So, yun ang laging goal natin. Yung y, dapat matitira sa isang side. Yung y lang, walang katabing number, hindi pwedeng negative. Y alone. Tapos the rest dapat nasa left. Alright? I mean, the rest ay dapat nasa
right side. Ito pala ang left side. Left and right. So, kung may kasama si y dito, you have to transpose that. O kaya, kung may nakadikit na number sa y or may coefficient siya, you have to divide it. Okay? So, let's have examples. So, ito yung task natin. Graph the linear equations using the slope and y-intercept. Again, slope and y-intercept, that is y is equal to mx plus b. Ito yung pinakamahalaga. Yung m, saka yung b. Because ito yung slope, ito yan, tapos yung b is the y-intercept. So, sila yung kailangan natin para ma-graph natin yung equation na ito. Okay? So, let's proceed to number 1. Alright. So, kapag gagamitin mo yung gantong way ng pag-graph, kailangan you have to always examine the given equation. Tignan mo muna kung nakagantong form na siya, naka-slope intercept form na siya. Sir, how do we know kung naka-slope intercept form na siya? Malalaman mo yan kapag yung y ay nasa right side. Kapag y lang. Positive y lang yung nasa right side. Now, my first question is, dito ba sa number 1, y lang ba ang nasa right? Yes. And yung y ba ay positive? Yes. So therefore, wala tayong problema. Ibig sabihin, itong form na to, itong format na ganito, is already in slope-intercept form. Okay? So ang swerte natin sa number 1. Kasi nga, we don't need to, parang, di natin kailangan mag-convert. Diba? Kasi nga, converted na siya. Direct nang nakabigay sa atin na slope-intercept form. So, the only thing that we have to do is to identify m saka yung b. Sige, itatapat ko dito etong format na ito sa baba. Y is equal to mx plus b. Ganto ang pagtingin. Tapat-tapat lang yan eh. Ayan. So, yung y, ito yan. Yung m, that is the value beside x. Ang question natin dyan, ano yung value dito sa taas nakatabi ng x? Alright, sir, that's 2/3. Ibig sabihin, edi yan ang m, yan ang ating slope. M is equal to 2/3. Okay? Then, ang b, yung number na nakahiwalay. So, ito naman yung b or yung y-intercept. Sulat ko dito para hindi nyo makalimutan. M is the slope, b is the y-intercept. Okay? So, dapat familiar kayo dito sa dalawang slope and y-intercept. So, we have 2/3. That's for the value of m. So, kapag naka-slope and y-intercept na siya, madali nang hanapin si m saka si b. So, si m, eto nga, yung number na katabi ng x, yun yung m, which is 2/3. Tapos yung b, that is -3. Okay? So, kasama yung sign. Kung plus yan, positive 3. So, since minus ito, -3 yung kanyang magiging y-intercept. Okay? Now, kung meron ka ng ganito, pwede mo nang i-graph yun. Okay? Pero, I'll explain muna. I'll explain further dito muna, bago tayo pumunta sa graph, kung anong meron sa slope sa y-intercept. Okay? So, ganito yan. So, once we go to my graphing paper, ito yung makikita ninyo sa pag-graph. So, remember, ang slope is equal to rise over run. Okay? So, yung rise, kung i-imagine natin yung rise tapos yung run, alin kaya siya dito sa dalawang axis? Di ba we have y-axis tapos x-axis? What do you think? Alin dito sa dalawa? Is it x-axis or y-axis? Yung rise. Rise. Sir, that's y. Very good. Y. Pataas. Rise. So, yung line na papataas, yan yung y. Diba? So, therefore, may kinalaman yung rise sa ating y-axis. Again, diniderive ko lang kung paano hahanapin or titignan sa graph later yung slope natin. Yung run, di ba kapag natakbo naman ay pa-straight line, di ba? Papunta doon or papunta sa left. Di ba? Kaya ang run, that is the x-axis. Okay, it has something to do with the x-axis. Actually, yung slope is the change in y over change in x.
So, kaya nga, rise over run siya. Dapat, yung numerator niya, eto, ay may kinalaman dito sa ating y-axis. Yung denominator niya is may kinalaman naman sa ating x-axis. Don't worry later. So, kung ngayon nagugulahan pa kayo, mamaya, kapag nag-graph, madali na to. Hahanapin mo lang. Magbibilang-bilang ka lang dyan. Okay? Alright. Another thing, bago ko makalimutan, so dapat yung slope ay lagi naka-fraction form. So, in this case, dito sa case natin, lagi siyang naka-fraction form. Okay? So, wag mong iiwan na wala siyang denominator. Alright? So, later makikita ninyo kung anong gagawin natin once na whole number or integer lang, anong ilalagay natin sa ilalim. Pero mamaya pa yun. Okay? So, now, eto na, i-box ko na ito. Then, punta tayo sa graphing paper ko para ipakita sa inyo how this will work. Paano ito i-graph or paano gagamitin ang slope tapos ang y-intercept para mag-graph yung ating equation. Ito yung buong equation natin. Ayan. Alright. So, let me go to my graphing paper. Alright. So, let's proceed to graphing. Paano kaya i-graph ang slope and y-intercept? Or this equation. Ayan. So, a while ago, nabanggit ko kanina na ang slope or yung m is equal to rise over run. Tandaan niyo yung mabuti. This is very important. Yung rise over run. Kasi ang rise, this will tell you kung tataas ka ba, or bababa. Alright. Yung run, pupunta ka ba sa right, or pupunta ka ba sa left? Okay, so that's very important. Tandaan niyo yung rise over run. Kaya nga ang slope, lagi siya, or usually dito sa ating gagawin, dapat laging naka-fraction form. Okay? So, lagi siya naka-fraction form. Gagawin mo ng paraan na maging fraction yung kalabasan. Kahit pa yan improper, it doesn't matter. Huwag mo nang gawing mixed, kasi hindi naman acceptable ang mixed sa slope. Okay? So, 2 over 3. So, ang una mong titignan dito is the y-intercept. Ang y-intercept po ay yung b. So, eto muna. So, i-box ko siya para kita ninyo kung ano yung unang hahanapin. Ganito yan. Yung y-intercept, remember sa last topic natin, eto ay nahahanap sa mismong y-axis. Andito siya mismo mahahanap sa y-axis. So, ganito lang iyan kasimple. Hanapin mo lang yung negative 3 sa y. Tandaan itong mabuti. Ang y-intercept at tong b na ito, hahanapin mo lang yung negative 3 sa y. Nasaan ba yung negative 3 sa y? Wala sa taas. Of course, that's positive. Pero nasa baba siya. Eto siya, negative 3. Since y-intercept yan, nasa mismong y-axis, andito yung mismong first point natin. Alright? As simple as that. Hanapin mo lang yan. Nasa y yan. Nasa y siya. Negative 3. Okay? If ever na ang b ay 5, andito dapat siya. If ever na ang b ay 6, andito dapat siya. If ever na ang b ay negative 6, andito dapat siya. As simple as that. Ayan. So, ito yung pinakamadali. Hanapin mo lang siya sa y. Y. Tandaan ha, y. Kasi y-intercept yan. Tapos, ilagay mo dun yung first point. Ayan. So, that is for our first point. Next, 2 over 3. So, yung 2, ito yung rise. Yung 3, ito yung run. So, yung 2, magsasabi sa atin kung tataas ba tayo or bababa ng 2 beses. Ganito yung mangyayari. Tataas ka kung ang 2 ay positive, bababa ka naman kung ang 2 ay negative. Tandaan, taas kung positive, baba kung negative. Ang 3, ganun din. Kaso left or right yung ating bilang. Alright? Kung positive yung 3 na nasolve mo, dapat punta ka sa right. Pero kung negative yung 3 na na-solve mo, punta ka sa left. Alright, gawin natin, bilangin natin. Ito ay bilang-bilang lang. Actually, ang dali nitong slope and y-intercept. Ganito siya. So, from negative 3, mag-start tayo ng count once na umalis ka dyan. So, ito munang to ang i-work out natin. Ang tanong, ang 2 ba ay positive or negative? Positive. Now, aakyat ka ba or bababa? Aakyat ka. Okay? Ibig sabihin, aakyat tayo ng 2 mula sa negative 3. Mula dito, aakyat tayo ng 2 beses.
Sir, paano magbilang? Kapag umalis ka na sa negative 3, ganito ang counting. 1, 2. Ayan. So, ibig sabihin, andito tayo nag-stop. Okay? Andito tayo sa negative 1 nag-stop kasi dalawa yung count natin. Ulitin ko. 1, 2. Nag-stop tayo sa negative 1. Pero since slope yan, partner to hindi mo lalagyan ng point agad dyan. Hindi pa. Kailangan mo munang gamitin yung denominator niya, which is yung 3. So, basta tandaan mo na nandito ka sa negative 1. Yung 3 naman, it is going to the right or left. So, ang tanong dyan, positive ba yung 3? Positive naman po. So, punta tayo sa right. Tandaan, eto kasi, yung rise over run, in terms of y saka x yan. So, kaya, yung umakyat tayo, in terms of y yun. Diba? In terms of y yun. Tapos, yung punta natin sa left or right, in terms of x naman siya. Sa x-axis. Yung pa vertical. Okay? So, now, mula sa negative 1, hindi natin binitawan yung negative 1, punta tayo sa 3. Tatlo papunta sa right. Andito yung right. Dapat marunong kayo sa direction. Sa right. So, mula sa negative 1, punta tayo ng 3 beses. In terms dito ha, sa x. 1, 2, 3. Ayan. And kung saan tumigil yung pangatlong yon, nandun yung second point. So, ang goal kasi nito, merong isang point, eto yan. Tapos yung slope, eto naman yung way para mahanap mo yung isa pang point na hinahanap. Ulitin natin yung counting. Bakit nga tumaas? Kasi positive yung 2. Bakit pumunta ng right? Kasi positive yung 3. Ang numerator magsasabi kung aakyat ka or bababa ka. Ang denominator magsasabi kung pupunta ka ng right or pupunta ka ng left. Tandaan nyo yun. Bilangin natin. Ulit. Taas tayo ng 2. 1, 2. Right tayo ng 3. 1, 2, 3. Siyempre yung bilang in terms dun sa counting ng ating x-axis. Ayan. So, those are the 2 points. Ang sunod mong gagawin dyan, walang kahirap-hirap, mag-create ka na ng line, tas i-name mo na lang yung graph. Tapos na ang usapan. Okay? So, create ka dito ng line, straight line, lagi, ang graph ng linear equation in 2 variables. Lagay ka ng arrowhead, tapos sa may bandang dulo, lagyan mo ng name. Name nitong graph natin. That's y is equal to 2 over 3x minus 3. Ayan. So, that's the graph, or that's how you graph gamit ang slope and y-intercept. Alright, so let's have number 2 naman. 5x plus 4y is equal to 8. Ayan. So, let's graph naman ito. So, since we are discussing about using slope and y-intercept, so kailangan natin muna na questionin ang sarili kung nakagantong form na ba siya. Y is equal to mx plus b. Ganyan na ba yung kanyang format? Diba? Sir, paano nga po malalaman ulit? Kapag yung y na lang nasa right side. I mean, nasa left side. Diba? Left ito, right ito. So, kapag nasa left ay y, then wala ka ng problema. Pero in this case, meron pa tayong problem. Bakit? Kasi yung y, andito siya. Actually, ang dami pang gagawin bago mapalabas yung y. So, since ang y ay naiipit, kasi meron pang mga kasama siya dito sa may left side. So, gagawa natin siya ng paraan na matira ay yung y. So, if you want to watch yung full detail dito, kasi I will not focus more on that. So, you may watch my lesson, yun nga sinabi ko sa inyo, paano mag-transform ng standard to slope-intercept. And meron din naman akong topic kung paano mag-transform ng slope-intercept naman to standard. Ito kasi yung naka-standard form. Okay. So, let's transform this into this form. Ganito siya. So, the first thing you have to do is to transform, or I mean, to transpose yung 5x. Sulat ko na lang sa baba. Alright. So, 5x plus 4y is equal to 8. So, since andito naman yung y, ilipat ko na lang muna yung 5x. Bakit? Di ba kailangan matira yung y? So, ilipat mo muna yung hindi kailangan. Yung 4, hindi mo yan basta-basta malilipat kasi kasama siya ng y. So, later may gagawin tayo dyan para mawala yung 4. So, yung 5x,
So, since hiwalay na term naman yan, ilipat natin siya sa kabila. Okay? And, since ang format natin ay ganito, nauuna si x followed by the constant, so isisingit natin yung 5 sa unahan ng 8. Alright? So, mauuna si 5x followed by 8. So, magiging ganito siya. So, nung nilipat ko yung 5x, natira si 4y. Tama ba? Yes, natira si 4y. Nung nilipat natin yung 5x. So, since gagawin natin sa unahan yung 5x, magiging siyang negative 5x. Natatandaan ba? Once na dumaan siya sa equal symbol, magpapalit siya ng sign. Tandaan yon. That is transposition. Once na lumipat ka na, mag-change ka dapat ng sign. Sir, bakit naging negative? Ayan, good question. Kasi, positive siya dito, dapat kapag lumipat siya, pumunta siya sa kabila, magiging siyang opposite sign niya. So, since positive, magiging negative dapat siya doon. If in case na negative yung nandito, kapag lumipat siya, dapat positive siya. So, yung kabaliktaran niya. Okay? Tapos yung 8, so since ang 8 ay positive, hindi ko yan basta pwedeng pabayaan na ganyan lang, na 8 lang. Okay? So, since magkaibang term itong dalawa, lalagyan ko siya ng sign or ng operation. So, what would be the right operation dito? Okay, that's plus. Bakit? Kasi yung plus, manggagaling sa sign ng 8. So, since yung 8 is positive, dapat plus yung gitna. Pero in case na negative yung 8, dapat minus yung gitna niya. Okay? That's it. So, that's how you transpose. So, review lang yun ng transposition. Next, meron pa tayong problema kasi dapat y lang, di ba? So, isa pang problema is that may 4 siya. So, ganito naman yung way. Oh, by the way, I'll explain the concept ng transposition kasi there is no such thing as transposition naman talaga. Now, ang concept nun is yung APE. Concept nito is addition property of equality. Okay? Mag-a-add ka ng neutral pair niyan. Okay? Yung kabaliktaran nito. Add ka ng negative 5 para lumabas yung ganitong format. So, nanggaling po yon sa addition property of equality. Ngayon naman, ang gagawin natin dito para mawala si y, yung MPE naman. So, that is multiplication property of equality. Pero I'll explain naman ito ng mas simple. Alright. So, sinasabi ko lang yung mga concept kasi importante din yan na alam ninyo kung paano, ano yung concept behind it. Alright? Now, so yung 4, kailangan siyang mawala. So, hindi siya, sabi ko nga kanina, hindi siya basta-bastang ililipat. Katulad ng 5x kanina. Ang 5x kasi is separate na term. Pero yung 4, kadikit ng y. Ibang usapan yun kapag kadikit. Kapag kadikit siya ng y, i-divide mo lang siya sa kung anong number yung nasa tabi niya. Tandaan yon, whatever the number beside y, siya yung magiging divisor natin. Saan? Dito lang ba sa left side? No. Lahat. Lahat siya i-divide by 4. Lahat ng terms. So, this term, tapos this term, lahat yan divided by 4. Lahat. Wala kang i-exempt. Lahat yan, i-divide sa 4. Okay? So, ayan. So, kung ano man yung katabi ng y, kunwari yung y is 5, 5y, divide mo siya sa 5. Kunwari yung katabi ng y ay negative 6, i-divide mo siya sa negative 6. As simple as that. Okay. What's the reason? Kasi, once nag-divide tayo ng parehong number, di ba remember, 5 divide 5, the answer is 1. Negative 6 divide negative 6, the answer is 1. 4 divided by 4, the answer is 1. So, when we divide same number, 5, 5, negative 6, 4, 4, kapag parehong number ang dinidivide, the answer would always be 1. Di ba? And kung 1 yan, di ba? Eto kasing y na yan, may 1 yan dyan. Pero normally, hindi na siya sinusulat. So, kung i-divide ko yung 4 saka yung 4, magiging siyang 1y. And 1y is just equal to y. Okay? Ang 1y ay y lang din. Alright? Yun kasi ang goal natin. Dapat, matira yung y. And then, successful na tayo doon. Diba? So, since 4 divide 4 is 1, may 1 yan dyan, pero imaginary lang, di mo na isusulat, then matitira is y. Diba? So, good na tayo sa goal natin na matira is y. Diba? Yun naman ang gusto natin. Matira is y. So, check na yan. Next, negative 5 over 4x. So, eto, hindi na siya kayang ma-divide, diba? Hindi naman kasi ito divisible by 4. So, kapag ganyan yung case, wag nyo nang problemahin yan. Isulat nyo na lang. Negative 5 over 4, ihiwalay mo na lang yung x.
Okay? Yung fraction, ganun pa din. Negative 5 over 4, hiwalay mo na lang yung x, or gitna mo na lang yung x sa fraction. Plus, ang 8 divide 4, that is 2. Positive 2. Diba? Ayan. So, that's it. Now, so maybe you're asking, sir, kailangan ko ba itong gawing mixed number? Hindi na po. Remember, ang slope ay rise over run. Tama? So, ang rise over run, may numerator, may denominator. So, it doesn't matter kung kung improper or proper yung fraction. Diba? Rise over run siya. Kung mas mataas yung rise sa run, it doesn't matter, just like this one. Diba? Mas mataas yung 5 saka 4. You don't need to change that into improper or into mixed number. Okay na yan. Kung anong lumabas na fraction dyan, okay yan. Good yan. Okay? So, check yan sa slope. Sabi nga natin dapat fraction form. Kaya improper, kaya proper, okay na yan. Huwag mo na siyang gawing mixed. Okay? Kasi hindi naman kailangan na naka-mixed. At hindi talaga ina-allow sa slope na naka-mixed. Kasi nga rise over yan ang kanyang format. Okay? Alright, so that's it. Tapos, identify na lang natin yung m saka yung b. Diba? What is the value of m? M is the number or the slope or yung number beside x. What is that? Negative 5 over 4. So, negative 5 over 4. Alright, tapos yung b, what's that? Ito yan. Positive 2. Okay. So, this is m, negative 5 over 4. This is b, positive 2. Ayan. So, ibabox ko na ito kasi I'm going to use this para sa pag-graph natin. So, sana kahit paano na-recall ninyo kung paano mag-transform ng standard to slope intercept. Ganun siya. So, kung may x, ilipat mo muna yung may x. Tapos, kung may number pa yung y, i-divide mo siya sa lahat ng terms. Ayan. Tapos, kapag ito ay improper, that's fine. Kung divisible, i-divide. Kung hindi, hayaan mo. Ayan. Then we have negative 5 over 4 is equal to b. Ayan. So, let me proceed to my graphing paper para ipakita sa inyo kung paano ito i-graph. Alright, so now let's graph. 5x plus 4y is equal to 8. And a while ago na-transform natin siya and nakuha natin na yung slope niya ay negative 5 over 4. Tapos yung kanyang y-intercept is 2. Okay? So, again, so, tandaan mo lang na yung slope is rise over run. Or, ganito na lang. Tataas ka or bababa. Tapos yung denominator, punta ka sa right or punta ka sa left. Ayan lang yung clue dyan. Para magbibilang-bilang tayo mamaya. Taas ka ba or baba? Tapos right ka ba or left? Depende sa kanyang sign. Okay? So, ang una mong hanapin, syempre si y-intercept. Kasi ito yung pinakaunang point. And where is that located? Nasa y. Nasa may y. Hanapin mo lang yung 2 sa y. As simple as that. Andito siya. Andyan yung unang point. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang ito ka-basic, yung b. Hanapin mo siya sa y. Ilagay mo sa mismong 2. Sa mismo kung nasaan yung y-axis na yon, nandun yung mismong point. Alright. So, ngayon, ang goal natin is makahanap ng isa pang point. Kasi ang 2 points determine a line. So, now, kung hahanap pa tayo ng isa pang point, gagamit naman tayo ng slope niya. Negative 5 over 4. Now, sabi ko nga rise over yan, may kinalaman sa y or sa x. So, ito is may kinalaman sa y. Rise over run. Or, tataas ka or bababa. Ngayon, so sa tingin ninyo, since negative 5 siya, tataas ba tayo or bababa tayo? Exactly. Bababa ka. Ng ilan? Ilan ang times na bababa tayo? 5. Negative 5, ibig sabihin baba ka ng 5. Kapag positive 5, ibig sabihin taas ka ng 5. Alright. So, mula dito, bababa tayo ng 5 beses. Alright. So, count tayo. Ang pag-count kapag umalis ka sa 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, nag-stop yung count dito sa negative 3. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, nag-stop tayo ng count dito sa negative 3. Pero wag mong lalagyan ng point yung negative 3. Kasi partner yung numerator sa denominator. Kailangan mong gamitin ito para mahanap yung isa pa or saan talaga yung location nung isa pang point. So, yung 4 is positive.
Ngayon ang 4, since denominator siya, it's either go to the right or go to the left. Kapag right, dapat positive yung number. Kapag left, dapat negative. So since ang 4 is positive, then it is only logical na pumunta ka ng right. Diba? 4 na beses to the right. So nag-count tayo ng 5 pababa hanggang sa negative 3. Mag-count naman tayo ng 4 na punta sa right. That's 1. In terms dito ang count, 2, 3, 4. So, andito siya. So, tapat yan ng 4, syempre, kasi 4 yung count natin. 1, 2, 3, 4. Paano yung kinount? Titignan mo ito. Diba? So, ito yung unang jump. Pangalawang jump. Pangatlong jump. Pang-apat na jump. Okay? So, ayan na yung point na susunod. Then, if you have 2 points, connect mo na lang. Then, pangalanan mo yung line. Then, tapos na ang ating taga-graph. Then, lagay ka ng arrowhead sa magkabilang dulo. Then, let's name this. Pwede naman yan dito sa ilalim. Let's name that as 5x plus 4y. 4y is equal to 8. Ayan. Now, let me discuss one thing, one point. Kasi ito ay, as I observed before, ito yung common mistake ng mga bata. Ewan ko kung anong meron sa origin. Nilalagpasan nila yung bilang. Kunwari, di ba bababa tayo ng 5. Ang nangyayari, 1, 2. Ewan ko kung anong meron dito. Bakit nilalagpasan? That's incorrect. Ang bilang, kasama yung origin kasi dinaanan mo rin siya. Di ba? That's 1, 2, 3, 4, 5. So, never do that. Pag mo siyang lalagpasan kasi, dinaanan mo siya eh. Saka equidistant yan. Kapag nag-count ka ng ganito, papunta doon, ang haba ng tinulon mo papunta dito sa negative 1. So, dapat pantay-pantay ang talon. Okay? So, that's very important. Pag yung gagawin, nalagpasan ng origin. Okay? So, that's for our graph. Alright, so let's have our last example. Let's have number 3. Negative 9x plus 3y is equal to negative 15. Ayan. So, eto, ibang form na naman, ibang format. So, kailangan ko siyang gawin into y is equal to mx plus b. Okay? So, gawin natin siya in this format. So, para ma-practice din natin kung paano mag-transform. Is equal to negative 15. The first thing you have to do, ilipat mo yung 9x. Kasi separate na term siya. Dapat kasi y ang matitira. Lilipat ko yung 9x. Sa unahan siya ng negative 15 kasi yung may x nasa unahan. Tama? So, maiiwan si 3y. Then we have negative 9x. Kapag nilipat, anong mangyayari? Very good. Magiging siyang positive 9x. Then yung negative 15, naka-minus 15 siya dito. Okay? Yung sign, naging na siyang operation. Alright? So, 3y is equal to 9x na positive kasi nilipat siya, minus 15. Next, meron pa rin 3. Problema pa rin yan kasi kailangan wala siyang 3. Anong sabi ni Sir kanina? Okay. Kung ano man yung katabi ng y, i-divide mo siya doon. Lahat ng terms. Wala kang palalagpasin. Yung, eto, divide mo sa 3. This one, divide mo sa 3. Yung negative 15, divide mo sa 3. Okay? Patatanggal na to. Kasi ang 3 divide 3 is 1. Magiging na lang siyang y. Ayan, successful na tayo dyan. Kasi ang goal natin matira is y. Tama? Next. 9 divide 3, kung divisible, i-divide mo. 9 divide 3. So, divisible. That's 3. 3x. Very good. Then, negative 15 divide 3. So, that's negative 5. Ayan. So, okay na. Ito na yung kanyang pagtatransform. Ngayon, hanapin natin si M saka si B. Pero, kung ma-recall ninyo kanina, nabanggit ko na yung M dapat ay laging fraction. Kasi dapat rise over run. Now, let's identify muna yung M. Ang M natin is 3. Tama? Ang B natin is negative 5. Ito. Again, ang M yung katabi ng X. Ang B, yung separate or yung constant. Alright. Ngayon, sabi ko nga, dapat yung slope ay naka-fraction form. Eh, ang kaso mo, yung 3 ay naka-whole number lang, naka-integer lang. So, how do I make this into fraction form? Sige nga, try ninyo.
Alright, so let me see kung talaga nakuha nyo yan. So, kapag ginawa nyo na over 1 siya, you are correct. Alright, congratulations kung nakuha mo yan. Lahat po ng integers may over 1. Okay? So, lahat ng numbers na alam mo, pwede mo siyang lagyan ng over 1. And they are just the same. Okay? Kaya di ba sa fraction, kapag over 1 na, tatanggalin mo na. Kasi yun ang mas simplified na form. Pero dito naman, kabaliktaran. Kailangan natin yung may denominator siya. So, yung 3, so 3 lang siya, i-over 1 mo siya. So, lagi po bang ganon kapag integer? Yes. Tandaang mabuti, laging ganon. Kung negative 3 yan, over 1 yan. Kung negative 3 to. Kung negative 10 yan, over 1 lang din yan. Kung negative 1,000 pa yan, o kung anumang number yan, over 1 lang yan. Okay? So, ganun yan. So, tandaan, kapag yung lumabas sa ating slope ay hindi fraction form, mag-over 1 ka lang. Kasi the same lang sila doon. Yun ang equivalent na number or fraction ng whole number na yun. Okay? And we're done. Meron na tayong slope na 3 over 1. Meron na tayong b na negative 5. Ayan. So, i-graph na natin ito. Alright. So, we have 3 over 1 and negative 5. Let me go to my graphing paper para ipakita sa inyo how this is graphed. Ayan. Alright. So, let's graph naman yung negative 9x plus 3y is equal to negative 15. So, ang slope na nasolve natin kanina, nung nag-transform tayo, is 3 over 1. Actually, 3 yung nakuha natin. Pero, dapat nga laging fraction, kaya ginawa natin siyang over 1. Tandaan lahat ng integers, lagay mo ng over 1 kapag i-represent mo siya as a slope. Alright. Then, ang y-intercept natin is negative 5. Ayan. So, unahin mo muna yung y-intercept. Nasaan ba siya? Nasa y. So, andito yung negative 5. So, kung andito yung negative 5, andun yung point. Ayan. So, yung y-intercept, siya yung first point lagi. Ito siya. Next, tandaan nyo ulit, yung m, tataas ka or bababa kapag numerator, left ka or right kapag denominator. Tandaan nyo ito. Alright, rise over run, taas baba kung numerator siya, left or right kapag denominator siya. Now, so since ang 3 ay positive, ibig sabihin, positive, aakyat ka ng 3 beses. Mula saan? Mula sa negative 5. Eto. Akyat tayo ng 3. Paano yung count? Ang count kapag umalis tayo. 1, 2, 3. Okay? So, 3 count. Nakarating tayo sa negative 2. Pero hindi ka dyan titigil. Bakit? Partner yan eh. Slope yan eh. Iisa lang sila. So, magtutulungan yan para makapunta ka sa isa pang point. So, yung 1 is positive. Diba? Obviously, positive siya. Right or left? Right. So, go to the right. Okay? So, since andito tayo sa negative 2 kanina, punta ka lang ng isa, papunta sa right. 1. Ayan. So, andito siya. Ulitin ko yung counting para mas malinaw sa inyo. 3, aakyat. 1, 2, 3. Tapos 1 to the right, 1. In terms siya dito. Kung gaano kalalaki ka yung talon dito, ganun din yung talon natin papunta doon. So, 1. Andito siya. Ayan. So, that's the second point ng ginamit natin yung slope. Okay. So, connect mo na lang yung dalawang points. Tapos, lagay ka ng arrowhead sa magkabilang dulo. Then, lagyan mo yung name ng graph. Sorry. Alright. Sorry na ano. Anyway. So, straight line gamit tayo ng ruler para maging straight line yung graph natin. So, negative 9x plus 3y is equal to negative 15. Ayan. So, ito na yung graph ng ating example. Ayan. Alright, so let's have our humor drill. So, prepare po kayo ng graphing paper. So, sana meron kayo dyan. Kung wala kayong graphing paper, kung anong paper ang available. Pero I prefer sana kung merong graphing paper, graphing notebook, kasi para mas accurate yung graph at mas matuto kayo kung paano gumamit ng graphing paper because that's very important din. Okay? Pero sabi ko nga, whatever the available na meron kayo dyan, gamitin na ninyo. Okay. Negative 7x minus 4y is equal to 28.
Alright? Sige. I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this one. Let's graph. Pero bago tayo mag-graph, kailangan mo nang alamin yung M saka yung B. Okay? So may task pa tayong gagawin dito kasi hindi pa siya naka-slope-intercept form. Okay? So again, if you want to watch yung talagang full detail ng pagka-transform, meron naman akong lesson about it. Okay? So, copyhin ko muna. Minus 4y is equal to 28. Una, ilipat mo yung may x. Ayan. Lipat ko siya doon sa may kabila ng equation. So, we have negative 4y ay natira. Tapos, yung negative 7x, magiging siyang positive. Diba? No need to write plus. Automatic naman yun na positive. So, yung 28 is positive, kaya siya may plus sa gitna, followed by 28. Okay? So, in this case, dapat yung negative ay hindi nawala. So, common mistake yon. Baka natanggal ninyo yung negative. Hindi siya kasama nung lumipat. So, yung mga nauna kasi, positive siya, kaya no need to write plus, di ba? So, in this case, negative, very important yon. Ilagay mo yung negative dito sa unahan. So, kung nagkamali ka dyan, wag mo nang uulitin. Okay? Now, whatever the number beside y, divisor natin sa lahat. Okay, ano yung number beside y? Negative 4. So, yung negative 4, pati sa 7x, idadamay natin yan. Pati sa 28, idadamay natin yung negative 4 na ito. So, cancel na to. Kasi magiging 1 na siya. So, we are left with y na goal naman talaga natin. Tama? Then, 7 divide negative 4 cannot be. Mamamroblema pa tayo dyan. Hindi na. So, kapag cannot be, edi kopyahin mo lang siya na as is. 7 over negative 4, then ihiwalay mo lang yung x. Igitna mo lang siya. Okay? Then, 28 divide negative 4. So, dito dapat alam nyo rin yung integers. Ano yung rule? So, kapag nagdi-divide tayo na magka-opposite, the answer would be negative. Diba? So, eto ay magiging negative 7. So, kung negative 7 pala, kapag dinivide itong dalawa, then dapat yung sign mababago din. Magiging siyang negative 7. Hindi na siya plus. Okay? Bakit ulit? Kasi ito po, kapag dinivide ko yan, the answer is negative 7. So, since negative, minus na rin yung gitna. Okay? Next, hanapin mo si M. M would be 7 over negative 4. Over negative 4. Then B would be negative 7. Then, ito yung gagamitin natin para mag-graph sa ating graphing paper. Or kung may notebook, then, i-graph sa notebook. Alright. 7 over negative 4. Tapos, negative 7 ang ating slope. Now, so, kasi, na-encounter natin na yung negative ay nasa ilalim, tapos kanina nasa itaas naman yung negative. Now, okay lang yun actually na magkabaliktad. Kung gusto mong itaas yung negative sa taas, or basta make sure lang kung isa lang yung negative, pwede siyang sa taas or sa baba. Pero mas pinipili ko siyang wag nang galawin. Okay? Kasi, anyway, the same lang naman. Wag mo nang galawin yung sign. Kung nasaan siya nakalagay, dun mo na lang siya i-stay. Pero kapag parehong negative, kailangan mo siyang i-simplify. Okay? So, hindi pala ako napagbigyan ng example na ganun. Kunwari, lumabas ay negative 7 over negative 4. Ayan, kapag parehong sign, kapag nagdi-divide tayo, multiply and divide po kasi ang rule. Kapag same sign, positive. Kapag different sign, negative. Ngayon, ang question dito, same sign ba ang i-divide natin? Yes. So, kung same sign siya, magiging positive yan pareho. So, dapat magiging siyang 7 over 4. So, in this case kasi, since magkaiba naman, different sign, so, negative pa rin talaga yung magiging sagot. Wala kang babaguhin. Ayan. So, let me go to my graphing paper para ipakita sa inyo kung paano ito i-graph itong equation na ito. Using slope and y-intercept. Alright, so I'm so excited to know kung nakuha nyo yung graph nitong ating humor drill. So, let's see. So, a while ago, nag-solve tayo and ang nakuha natin sa slope is 7 over negative 4. Then, for y-intercept is negative 7.
Okay? So, ano nang uunahin? Si y-intercept muna. So, negative 7 siya andito. Okay? So, yun yung first point natin. Again, bakit ko nilagay dyan? Kasi nasa y siya. Okay? Y-intercept nasa y. Hanapin mo yung negative 7 sa y. That's the first point. Ngayon, i-work out natin yung second point gamit yung slope. Daan nyo ulit ang slope. Akyat or baba kapag numerator. Right or left kapag denominator. Okay? So, numerator tayo. Akyat baba. Akyat. Akyat ng 7 times. Ang denominator ay negative. So, anong mangyayari? To the left. Leftward ang ating count. Again, negative yung denominator. Left ang ating count. Alright, so let's do that. 7 times pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, wag lagpasan yung origin. Bilangin ko ulit. 1. So, ang bilang kapag umalis ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wag mong lalagpasan ng origin. Ibig sabihin, nandito tayo. Next, to the left tayo ng 4. Smooth. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, this would now be our second point. Ayan. So that's it. Ganun lang ang pagbibilang-bilang. Diba? Ang dali lang, mag-graph. So bibilang-bilangin mo lang siya. Then connect mo, lagay ka ng arrowhead, lagay mo yung name ng equation, tapos ang usapan. Gamit tayo ng ruler, although sometimes, kaya kanina, hindi ko na straight yung line. Anyway. So, ayan. So, that's the graph. Lagyan mo na lang ng name. Ayun, yung negative 7x minus 4y is equal to 28. So, I hope tumama kayo sa graph and I hope marami kayong natutunan for this topic. Okay? So, thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today and I wanna see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed our lesson for today. And if you did, wag na wag kang aalis nang hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell para ma-notify ka sa mga videos natin na mga susunod pa. Alright? And also, let me remind you again that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.